Good morning and welcome sa ating pong reto kung saan ating pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos, maging ang buhay ng ating pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 35, verses 17 to 19. Well, mga kapatid, please get your Bible and help yourself para po sa ating gagawing pag-aaralan ng salita po ng Panginoon. Well, tayo po ay nasa chapter 35 na ng ating pong book na pinag-aaralan sa book of Jeremiah. Ito po ay nasa verses 17 to 19. Kaya yung ating po mga digital ushers and usherette at yung mga ilang member natin na able na tayo po matulungan para po doon sa ating mga passages and title or points na ating pag-aaralan, kumaga makatutulong po ito para sa mga iba po nating kapatid, na hindi po ganun kateki at hindi po ganun kagaling paghawak sa mga gadget. So kaya, again, Jeremiah 35 verses 17 to 19. Ito po ang sabi ng mga talata. Pakinggan po ninyo ng mabuti. Sabi po ng verse number 17, Therefore thus saith the Lord God of hosts, the God of Israel, Behold, I will bring upon Judah and upon all the inhabitants of Jerusalem all the evil that I have pronounced against them. Because I have spoken unto them, but they have not heard. And I have called unto them, but they have not answered. And Jeremiah said unto the house of the Rechabites, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, because ye have obeyed the commandment of Jonadab your father, and kept all his precepts, and done according unto all that he had commanded you. Therefore, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Jonadab the son of Rechab, shall not want a man to stand before me forever. Well, the title of our topic for this morning is The Teaching of Obedience. Once again, ito po ang ating topic ngayong pong umaga, the teaching of obedience. Napakahalaga po na ito ay matutunan natin at mapag-aralan natin mainam sapagkat ang pagsunod natin sa Panginoon ay susi po ng ating pong pagtanggap ng pagpapala. Dito ho natin mararanasan, mga kapatid, ang masaganang biyaya ng Panginoon dahil kaakibat nito kapag tayo po ay sumunod, kasama po doon ang ating pong pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, maganda, magkaisa po tayo na pag-aralan natin maigi, ano po ba ang kalooban ng Diyos at paano ba natin masusuri yung ating pong pagsunod sa kagustuhan niya. Kasi kung titignan po ninyo at kung inyo pong naintindihan, mga kapatid, ito hong mga talata na binasa ko po from verse number 17 down to verse number 19, meron siyang ginamit na parang visual aid, ika nga ng mga teacher. Sila po ay gumagamit ng mga picture o kaya yung mga props para yung mga bata makuha yung attention at mas maging madali para sa kanila na maintindihan yung kanila pong nais ituro na katotohanan o magandang asal doon po sa kanila pong tinuturo ang mga bata. Kaya nga kung titignan po ninyo, dito po may ginamit din ang Panginoon. Yan po yung sabi po rito yung pangalan nila Rechabites. Rechabites. Yun ho ang ginamit ng Panginoon. Itong lahi na ito, ang siya naging visual aid ng Panginoon na kung paano na ito ay kinakitaan ng Diyos ng kanilang pagsunod sa kanilang mga magulang. Ayan. So, ito po, mga kapatid, tignan po ninyo. Sabi po kasi ng verses 8 to 9 and verse number 13, ito po yung context nito. Para maintindihan po natin maigi. Verse number 8 po muna tayo. Sabi po rito, Thus have we obeyed the voice of Jonadab the son of Rechab our father in all that he had charged us to drink no wine all our days, we, our wives, our sons, nor our daughters. Yan ang sabi po sa kanila, mga kapatid, according to verse number 8. Verse number 9, Nor to build houses for us to dwell in, neither have we vineyard, nor field, nor seed. Ang bilin sa kanila, huwag niyong gagawin ito. Ganito ang dapat maging kalagayan ninyo. Kaya pagdating sa verse number 13, pakinggan natin. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Go and tell the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, will ye not receive instruction to hearken to my words, saith the Lord.
Yun po ang malinaw na sinabi ng Panginoon, hindi niyo ba nakikita itong Rechabites kung paano sila sumunod sa kanilang mga magulang? Hindi ba ako nag-utos din sa inyo na parang kagaya ng kanilang mga magulang na nagbigay ng instruction sa mga Rechabites para sundin nila? Pero ang nakakalungkot mga kapatid, hindi nila ginawa kung ano yung ginawa ng Rechabites. Kung paano sila po ay tumanggap ng instruction at kung paano nila ginawa at pinanindigan yung sinasabi po ng kanilang mga magulang. Kaya nga mga kapatid, itong paksang ito ay napakagandang lahat po tayo matuto. Sapagkat ang susi nga po, gaya ng sinabi ko, ng pagpapala ay yung kung paano tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos at kung paano natin kinikilala yung kanyang instruction o salita sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, kung gusto natin ng blessing, matutunan ho natin sumunod. Kung gusto natin ng pagpapala at magandang kalagayan sa ating pong buhay, tingin ko po, ang susi ay yung matutunan ho natin munang hindi ho yung magsumikap, hindi yung maging magaling tayo sa gusto nating career, kundi matutunan muna ho natin sumunod sa Panginoon. Tingin ko po, para sa aking paniniwala, mga kapatid, kahit ano pang estado ng buhay meron tayo, kung tayo po ay magiging masunurin sa Panginoon, hindi ho imposible na yung pagpapala ay talagang umapaw at sumagana sa atin. Kasi po, ang tinuturo ng Panginoon sa atin ay yung tamang pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya nga ito ho, yung magandang bigyan natin ng pansin dito po sa ating pinag-aaralan about the teaching of obedience. Number one, here we can see the approach of the Lord. Tignan nyo kung paano sila tinatagpo ng Panginoon, kung paano sila kinausap, paano umapila sa kanila ang Panginoon, ano yung ginawa ng Diyos, paano nakarating sa kanila yung utos. Tignan po ninyo, verse number 2. Diyan pa rin po, Jeremiah chapter 35 pa rin po tayo. Verse number 2 muna, pakinggan po ninyo. Go unto the house of Rechabites, speak unto them, and bring them into the house of the Lord, into one of the chambers, and give them wine to drink. Yan po ang sabi ng Panginoon sa kanila. Verse number 5. I set before the sons of the house of the Rechabites pots full of wine and cups, and I said unto them, drink ye wine. So, tingnan po ninyo mga kapatid, ang Diyos, ito ang sabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah. Tingnan po ninyo, i-analyze natin. Go unto the house of Rechabites and speak unto them and bring them into the house of the Lord. Dalhin mo sila roon at ang gagawin ko sa kanila, sila'y paiinumin ko. Kumbaga ito po ay test of obedience. Sinubok sila ng Panginoon. Tignan ko kung itong Rechabites na ito ay lalabag sa utos ng kanilang mga magulang. So, hindi na sila ni Jeremiah. Pagdating doon, sabi ng Panginoon sa kanila, eto ang inumin ninyo. Anong sagot nila? Hindi kami iinom. Kasi utos siya ng aming mga magulang. So, kumbaga, dito natin makikita yung kanilang, kumbaga, paninindigan na kapag sinabi ng Diyos, kapag sinabi ng Panginoon, o kaya yung kanilang mga magulang, dahil alam naman nila na ito ang tama, kaya hindi mo sila papayag na malabag nila kung ano yung tinuro sa kanilang maganda, kung ano yung tinuro sa kanilang tama. So sana tayo rin po mga kapatid, kumbaga sa mainam at magandang approach sa atin ng Panginoon, kung tutusin, alam naman natin kung sino ang ina-address ng Panginoon dito, ang Judah at ang Israel. Kumbaga, yung Jerusalem. So ano ibig sabihin? Ito yung mga tao na alam naman nating pilit na nagsasarili at umaalis sa kalooban ng Panginoon. Pero tingnan niyo po, yung approach ng Diyos napaka-gentle pa rin. Pwede naman siyang magpakita ng kanyang power. Pwede naman magpakita siya ng kanyang galit. Pero pagdating sa pagkakataong ito, hindi ba nakita natin kung paano ang Panginoon ay naging maayos sa kanila pong kalagayan? Kaya nga, alam niyo ho, bagay na lang na sana talagang maintindihan natin. Pasalamat na lang tayo sapagkat ang Diyos natin ay totoo. Isipin na lang natin kung ang Diyos natin ay kagaya ng tao, ang tao nagkakamali. Ang tao po alam niyo ho, nakakagawa ng kasalanan. Ang tao po nakakalim. So kaya sa puntong ito, dito natin makikita kung paano ang Panginoon ay gumawa sa kanila pong mga buhay. Tingnan niyo kung gaano ka, kumbaga parang ang dating pangalan sa akin, parang napakalambing pa ng Panginoon sa kanila. Hindi kagad sila pinarusahan, binigyan pa sila ng pagkakataon. Yan yung sabi ng Bible. Kaya nakita ko po, the approach of the Lord is
Kumaga, napaka-gentle, napaka-hinahon, napaka-ayos. Pero gano'n pa man, ano ho ang ginawa ng bayan ng Diyos? So, pilit pa rin silang kumaga lumalaban at umaalis sa kalooban ng Diyos. Kaya yan po yung unang bagay na nakita ko. And then another thing, here we can see the affection of the Lord. In verse number 2, go unto the house of Rechabites, and speak unto them, and bring them into the house of the Lord, into one of the chambers, and give them wine to drink. Mga kapatid, bakit dinala ng Panginoon yung Rechabites doon po sa temple? Kasi tinutukoy po dyan, house of the Lord, is yung temple eh. Okay? Ano sabi ng Panginoon? Dali mo sila, para bang nakita ko rito yung effort ng Diyos eh. Talagang kapag pinag-usapan natin, yung affection ng Panginoon, genuine eh. Hindi ko talaga nagpapanggap ang Diyos. Totoo talaga kapag ang pinag-usapan, pag-ibig niya. Kasi nga, ang patunay ng kanyang totoong pagmamahal sa atin, di ba yun yung sinabi ng John 3:16? Sabi ho ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya yun yung nakita ko, mga kapatid. Mantakin ninyo, mga taong pasaway, mga taong matigas ang ulo, mga taong ang puso malayo sa Diyos. Pero lahat ng effort ginagawa ng Panginoon para ituwid sila, para dalhin pa rin sila sa tama. But again, sabi ko nga po sa inyo, iba talaga ang Diyos, iba ang tao. Talagang iba magmahal ang Diyos. Iba talaga siyang magpakita ng kanyang pag-ibig. Totoo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dito ko nakita kung gaano ang Panginoon nagparamdam sa kanila. Ng pagkakataon na kung kayo susunod lang, lahat ng pwede nyo mapagdaanan, na hirap, parusa, tingnan nyo pag-aaral natin mamaya yan, makikita nyo po kung paano ang Diyos gumawa dito po sa Rechabites at maging sa kanya pong piling bayan. Kaya nga naniniwala ko, mahal tayo ng Diyos. Alam ng Diyos yung mainam, alam ng Diyos yung mas mabuti para po sa atin. Siguro po ang magandang pag-aralan natin, kung paano natin tuturuan yung sarili natin sumunod sa Diyos. Yun po ang napakahalaga na magpapatunay ng pagiging tunay nating Kristiyano. Kasi ang sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kumaga, tapusin na natin yung issue ng sino ba talaga ang sa Panginoon. Malalaman natin yan, yung sumusunod. Kasi ang daming religion ang daming sekta, ang daming denomination, ang daming grupo ng mga nag-aaral ng Bible. Lahat yan, sasabihin nila sa Panginoon yan. Pero sino ba talaga ang nasa Panginoon? Sino ba talaga ang totoong Kristiyano? Sino ba talaga ang totoong ligtas? Simple lang po, sabi ng Bible, my sheep. So, ibig sabihin, kahit ano pa ang sabihin ng mga tao, kahit ano pang deklarasyon ng gawin nila na sila sa Panginoon, ang pipiliin ko pa rin deklarasyon ay yung pag-angkin ng Diyos. Kasi kahit sabihin ng lahat ng relihiyon na sila sa Panginoon, ang mas matindi pa rin pagpapatunay na talagang tayo sa Panginoon, yung sinabi ng Panginoon, my sheep, hear my voice. At ang evidence ng sheep ng Panginoon is hear my voice. Obedience. Kaya nga, yan ang nakita ko po rito, mga kapatid. Mahirap na magawa ng bayan ng Juda, ng Jerusalem, na sumunod sa Panginoon. Bagamat alam nila that they are the chosen nation. Piling bayan sila ng Panginoon Pero kung minsan naaabuso, kung minsan parang, alam niyo po, yung karapatan at yung pagkakataon na tayo mahal ng Diyos, kung minsan parang hindi ho natin nabibigyang halaga sa ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid, ito ho yung pangalawang bagay na nakita ko kung paano ipinakita ng Diyos yung kanyang damdamin para sa kanyang bayan. And last but not the least, we can see the affirmation of the Lord. Ito ho, guaranteed. Kanina, pinag-aralan natin, number 1, the approach of the Lord. Ano yung approach niya? Gentle. Yung kanya pong affection, genuine. At ito po, mga kapatid, the affirmation of the Lord, guaranteed. Tandaan po ninyo, gaya na sinabi ko kanina, yung Rechabites, ang ibinigay ng Diyos, mga kapatid, kumaga sa kanila naging pagsunod, kumaga reward. Okay? Binigyan sila ng reward. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, verse number 19, tingnan po ninyo, therefore thus saith the Lord of hosts, the God of Israel,
Jonadab, the son of Rechab, shall not want a man to stand before me forever. At ang sabi pa ng Bible, hindi ba ang linaw doon po sa verse number 5? Tignan po ninyo, sinabi po yan sa verse number 5. And I set before the sons of the house of Rechabites pots full of wine. So kumbaga, ito sa bayan ng Rechabites, reward. Pero pagdating sa Judah and Jerusalem, judgment. Isipin nyo ho, sino ba talaga ang mahal ng Diyos? Unbelievers o yung mga Kristiyano? Sino ba ang papaboran ng Panginoon? Yung backslider o yung nagpapatuloy o nagtatapat? Sino ba yung bibigyan ng favor ng Diyos at blessing? Yung carnal o yung spiritual? Pero bakit parang yung pangyayari ito ay naiiba? Bakit doon sa Rechabites, na kung tutuusin, diba, sabi ng Bible, ang ibibigay sa kanila reward, pero pagdating po dito sa bayan ng Panginoon mismo, ano sabi ng Bible? Judgment. Yun ho sabi ng Bible parusa ang ibibigay sa kanila. Kaya nga mga kapatid, tignan ho natin. Napakalaking, kumaga, pakinabang kung matututunan ho natin sundin ang kalooban po ng Panginoon. Yan ho ang, kumaga, magpapatunay na ang buhay natin ay puno ng pagpapala. Kaya nga, tignan ho natin, para po sa ating paglulundo. Sabi ho ng 1 Samuel chapter 15 and verse number 22. Ito ho, mahalaga po ito, mga kapatid. Naririnig natin ito. Sabi ho ng Bible, and Samuel said, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices?" Hindi ho masama, hindi ho binabaliwala ng Diyos ang ating mga offering. Hindi ho binabaliwala ng Diyos yung ating mga sacrifices. But for Him, for God, ang sabi ng Bible, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fats of rams. So mga kapatid, ang susi pa rin is yung ating pong matututunang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yan ang sakit ng bayan ng Judah. Yan ang sakit ng bayan ng Jerusalem. Sa magandang pinakikita sa kanila ng Panginoon, ano po ang isinusukli nila? Ano po ang iginaganti nila? Paglabag sa kalooban ng Panginoon. Kaya sana sa umaga ito, mga kapatid, tunay po na tayo ay natuto at nabusog ng pagpapala ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Ang ating pong trivia, anong lahi ang ginamit ng Panginoon para po sa kanyang visual aid, para ituro yung obedience? Ulitin ko po, anong lahi ang ginamit ng Panginoon as visual aid para ituro sa bayan ng Judah at ng Jerusalem yung usaping obedience? Kaya na kung alam po ninyo ang tamang sagot, and then i-comment nyo na po at atin pong kilalanin kung sino po talaga ang mabilis at tamang sumagot sa atin pong naging trivia. Samantala, ito naman po ang mga sumagot ng tama last Saturday. According po doon sa ating conclusion verse, in Proverbs chapter 14 verse number 31, sino ang dapat nating pinapahalagahan? Sabi ho ng Bible, ang Diyos po ay nagbigay importansya sa mahihirap. So kaya ang tamang sagot, poor or needy. Ito po ang mga sumagot ng tama. Ito po ang top 3 natin last Saturday. Pakinggan po ninyo. Number 1, ang number 1 natin sumagot ng tama, Sister Gypsy. Ayan, congratulations, Sister Gypsy. Ikaw ang number 1 last Saturday. At good morning sa inyo dyan. At ang pangalawa natin ay si Ninang Ana. Ayan, sila po ang sumagot ng tama noong Saturday. At ang pangatlo natin ay si Nanay Denden. Ayan, congratulations po sa inyo. Alam po, congratulations kay Sister Gypsy, kay Ninang Ana, and maging kay Nanay Denden. Ang pang-apat, Sister Gina. Pang-lima natin, Teacher Rodel. Pang-anim, Teacher Alvin. Pang-pito, si Ninang Kiten. Pang-walo, si Ate Nelly. Pang-siyam, si Ate Rose. At ang pang-sampu ay si Brother Ryan. Imagine po ninyo, umabot pa sa top 10 si Brother Ryan. Congratulations, Brother Ryan. Congratulations sa top 10 natin. Maraming salamat po sa inyo. At ito pa ang mga sumagot ng tama. Ninang Alice, number 11. And then Sister Hannah, number 12. Number 13, Sister Glidel. Number 14, si Mami, Sister Len. Ayan, sila po ang mga sumagot ng tama noong nakaraang Sabado. Ayan, good morning and congratulations po sa inyo. Samantala, gusto ko lang pong batiin ng magandang umaga. Sila Ate Rose, nandyan po sila ngayon, kila Ate Mati. Kumbaga, meron silang project ngayon, programa sila. Sila po sumaside ngayon dyan sa pagawaan ng basahan nila Sister Mati. Kung kayo po'y nangangailangan ng sideline, ako po,
punta lang kayo kay Sister Maki, matutulungan niyo siya at matutulungan niya rin kayo. Ano po? So kaya nandyan po sila Nanay Denden, kung ako nagkakamali. And even yung mga preachers and workers natin, sabi ko sa kanila, tumulong muna sila dyan, magandang pagkakataon din yan. Bonding na at may income pa. Ano? Kaya Sister Maki, we're praying, sana talagang i-bless ng Panginoon yung business mo dyan sa Morning Breeze. Ano po? So kaya sa mga kasama ni Nanay Denden, ni Happy Rose, hello sa inyo dyan, good morning po sa inyo. At nawa ipatuloy kayong palakasin at pagpalain ng Panginoon. Samantala, kasama rin natin si Ate Carmen. Naka-join po sa atin this morning. And si Ivy Lisa Dakutanan. Dakutanan, tama ba ako? Apelido nun, Dakutanan, si Ivy Lisa. Good morning din at maraming salamat sa pag-join ngayong umagang ito. Ano po? Kaya nga mga kapatid, salamat po sa patuloy na suporta at patuloy na pagpapagamit po ninyo ng inyong buhay para po sa ating pag-aaralan ng salita ng Panginoon. Again, sa lahat na nag-join ngayong umaga, maraming po salamat. Ingat po kayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage.